Ang sahig ng ika-20 palapag ng Innonova Tower ay laging malamig tuwing madaling araw. Sa oras na tahimik ang opisina at wala pang mga empleyado, naroon na si Miguel, isang payat na binatilyong 14 na taong gulang na nakaitim na jacket, kupas na pantalon at palaging may dalang backpack na halatang pinalamanan ng kung ano-anong gamit. Isa siya sa mga runner na tumutulong sa mga janitor tuwing Sabado at Linggo kapalit ng maliit na honorarium. Tahimik siyang naglalampaso habang dahan-dahang humihigop ng mainit na kape sa plastik na baso. Kapag sumasapit ang alas 5 ng umaga at tapos na ang kanyang mga gawain sa mga restroom at pantry, naglalakad siya papunta sa pinakamalinis na lugar sa buong gusali, ang server room ng kumpanya. "Uy, Miguel, bawal dyan ha?" Tawag ni Kuya Domeng, isa sa mga regular na janitor. "Huwag kang basta-basta sisilip sa loob ng server room, lalo na't may kamera doon." Tumango si Miguel, pero sa totoo lang, iyon ang paborito niyang tambayan kahit patmula lang sa salamin niya ito nasisilip. Araw-araw niyang tinititigan ang makikintab na casing ng mga server, ang ilaw na pula at asul na kumikislap, ang mga wire na parang ugat ng isang buhay na nilalang. Doon nagsimulang mabuo ang isang pangarap na hindi pa niya lubos maintindihan. Parang utak ng computer to. Bulong niya sa sarili, pero mas magulo, mas mayuwaga. Isang gabi habang naglilinis siya sa storage room ng IT department, napansin niyang may malaking kahon ng mga sirang electronics na tinapon. May lumang printer, keyboards, at isang laptop na sira ang screen. Luma na ito, may tatak pang property of Innonova pero halatang expired na. "Baka pwedeng ayusin to," usal niya habang pinupunasan ng alikabok. "Hoy Miguel, anong ginagawa mo dyan?" Sigaw ng building supervisor. "Ah sir, tinatapo naman na po to, di ba? Sayang lang eh, baka magamit ko pa sa school." Napakamot sa ulo ang supervisor at bahagyang tumango. "Basta siguraduhin mong walang confidential files ha, wala akong alam dyan." Mula noon, gabi-gabi, bitbit ni Miguel ang lumang laptop pauwi. Wala siyang maayos na workspace, kaya sa sahig lang ng kanilang maliit na kwarto sa barong-barong siya nauupo. Gamit ang maliit na LED light ng kanyang kapatid at isang free wifi ng barangay hall na nasasagap nila tuwing hating gabi, sinubukan niyang buhayin ang lumang laptop. Matapos ang ilang araw na eksperimento, gumana ito. Kulang nga lang sa ilang pirasong software at wala halos laman. Pero sapat na iyon para makapagpasa siya ng mga PDF tungkol sa basic coding, network structure, at Linux fundamentals. Sa una, puro kopya lang ng mga manuals mula sa open source forums ang naiintindihan niya. Ngunit habang lumilipas ang buwan, natuto na siyang gumamit ng terminal commands at basic scripts. "Anong pinagkakaabalahan mo ran, anak?" Ano po ni Mang Alberto isang gabi habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Tatay, gusto ko pong matutong mag-program. Yung mga gamit sa server room, parang naiintindihan ko na konti." Umupo sa tabi niya ang ama, bagamat halatang pagod. "Magaling ka naman sa math, anak. Pero wag mong pabayaan ang pag-aaral. Wala tayong pambili ng bagong laptop ha?" "Hindi po bale, tay. Hindi ko kailangan ng bago. Ito lang sapat na to." Ngumiti siya habang pinipindot ang mga lumang keys. Sa eskwelahan, kahit wala siyang sariling cellphone o tablet, palaging laman ng computer lab si Miguel. Gusto ng mga teacher, siya ang naiiwang tagabantay sa lab kapag may event o meeting. Minsan pa nga, siya ang pinatatawag para iayos ang printer na ayaw gumana o ang PC na biglang namamatay. Miguel, sambit ng kanilang guidance counselor isang araw. "Alam mo ba, may mga tech contests ngayon? Kahit high school ka pa lang, pwede kang sumali? Try mo kaya?" "Paano po ako sasali, ma'am? Wala po akong gamit." "Baka matulungan kita. Basta ipagpatuloy mo lang yung sipag mo. Alam mo, bihira ang batang may ganyang interes ngayon." Habang lumalalim ang kanyang kaalaman, mas lumalaki rin ang kanyang pananaw. Napagtanto niyang hindi sapat ang matuto lang sa sarili. Kailangan niya ng pagkakataong maipakita ang alam niya. Pero sa bawat gabing nagtutulungan sila ng ama sa pagbitbit ng tubig, sa pagtitinda ng yelo at pandesal tuwing madaling araw bago magklase, alam niyang kailangan niya munang tiisin ang bawat hakbang.
Hindi uso sa kanila ang madali. Lahat ay pinagtatrabahuan. Lahat ay pinapasan. Ngunit habang pinagmamasdan niyang kumikislap ang lumang laptop na tila gumigising sa sarili nitong buhay, naramdaman niyang may kakaiba siyang hawak. Hindi lamang ito pag-asa. Isa itong direksyong hindi niya pa man lubos na naiintindihan, pero tiyak siya. Darating ang araw, hindi na siya tagalampaso sa opisina, kundi magiging bahagi siya ng mundong iyon na dati ay tanaw lang mula sa salamin. Sa pinakataas na palapag ng Innonova Tower, tahimik na nakaupo si Regina Reyes sa likod ng malapad na glass desk habang pinagmamasdan ang skyline ng Makati na unti-unti nang sinisikatan ng araw. 38 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang mga linya sa ilalim ng kanyang mga mata at ang bahagyang pagkakaiba sa kulay ng kanyang leeg at mukha ay bakas ng ilang taong halos walang tulog at laging naka-makeup para lang mapanatiling maayos ang imahe sa harap ng media at board members. 1 taon pa lang ang nakalipas mula nang itanghal siya bilang pinakabatang CEO ng Innonova, isang fintech giant na unti-unting gumagapang patungo sa regional dominance. Ngunit ang posisyon ay hindi dumating ng walang kasamang dagok. Siya ang pinili ng board matapos ang isang internal shakeup. Ang dating CEO ay napaalis dahil sa data breach scandal at insider trading. Sa panahon ng krisis, si Regina, na nooy Chief Strategy Officer, ang kinilalang may pinakamalinis na track record. Sa labas ng conference room, naglalakad si Carla, ang executive assistant ni Regina. Dala-dala ang isang tablet na may bagong ulat mula sa financial team. "Ma'am," maingat na sabi ni Carla habang lumapit. "Eto na po yung report ng insurance team. Pumalo na po sa 110 million pesos ang projected na ibabawas sa coverage natin kung may bagong data incident pa." Tumango si Regina at iniabot ang tablet. Mabilis niyang tinignan ang mga graphs. Nakakunot na ang kanyang noo. Sabihin sa kanila, mariing wika ni Regina, na ayoko nang makarinig ng salitang incident. Maghanap sila ng paraan para mapanatili ang confidence ng mga investors. Kasi kung hindi, wala na tayong round 2. Nagtagpo ang tingin nila ni Carla, isang sandaling tahimik, puno ng pag-aalala. Pagkababa ng assistant, huminga ng malalim si Regina. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang isang lumang picture frame. Litrato niya nung college graduate pa lamang siya, kasamang hawak ang diploma at may luhang umaagos habang nakayakap ang kanyang yumaong ina. Si Regina ay produkto ng isang scholarship program ng pamahalaan. Galing siya sa isang pamilya ng public school teachers sa Quezon Province. Hindi siya ipinanganak na mayaman, ngunit sa talino, disiplina at lakas ng loob, nakapasok siya sa mundo ng negosyo na dominado ng mga anak ng politiko at negosyante. Mabilis ang transition niya mula analyst hanggang strategy officer. Ngunit hindi lahat ng kasamahan niya ay natuwa sa kanyang pagtaas. Lalo na si Arnold Go, ang dating CTO, isang tech genius, matanda sa kanya ng mahigit 10 taon. Matagal nang naniniwala si Arnold na siya ang susunod sa pagka-CEO. At nang ipasa ng board ang pwesto kay Regina, tumigil ito sa pagdalo sa ilang mga executive meeting, hanggang sa tuluyan na lamang nag-resign at nagtatag ng sariling kumpanyang pinangalanan Firecore Fintech. Ang problema, hindi lang siya nawala ng isang CTO. Marami sa mga senior engineers at developers ang sumama kay Arnold. Iniwan si Regina na may butas sa gitna ng kanyang tech team at mas malala pa, isang reputasyong tinatapakan araw-araw ng mga industry insiders. Too young, too polished, too feminine. Komento ng isang male banker sa isang closed-door event na narinig ni Regina habang palihim siyang dumaan sa hallway. Pero sa halip na magreklamo, tumugon siya sa pamamagitan ng resulta. Naglunsad siya ng campaign para ayusin ang customer data protocols, in-upgrade ang customer verification layers at tinutukan mismo ang third-party vendor selection. Minsan, tuwing gabi, binubusisi niya ang audit logs at incident reports para lang siguraduhing walang butas. Ginamit niya ang takot at duda ng mga tao
bilang gasolina para patuloy na gumalaw, kahit halos hindi na siya kumakain ng maayos. Regina, ani ng board chairman sa isang pulong, we need to know kung kaya mo talaga ang responsibilidad. Investors are getting jumpy. Isa pang issue, baka i-push na naming emerge na lang tayo sa Singtech. Mas safe yon para sa mga shareholders. Kung magme-merge tayo, sir, mariin na sagot ni Regina. Binibenta natin ang dignidad ng kumpanyang to. Pakiusap lang, bigyan niyo pa ako ng 6 na buwan. Magde-deliver ako ng bagong produkto na magpapataas ng market trust. Walang sumagot, pero isa-isang tumango ang mga board members. Pansamantala, binigyan siya ng palugit. Sa mga sumunod na linggo, inutusan niya ang IT division na magdoble sa budget sa cybersecurity upgrades. Kinansela niya ang 5 intern positions para i-reallocate ang pondo sa bagong endpoint monitoring system. Lahat ng suppliers ay pinag-background check niya ulit kahit magalit pa ang procurement. Sa gitna ng lahat ng ito, isang pagkakataon ang dumating sa anyo ng elevator ride. Isang eksenang sa ibang tao ay walang halaga, pero para kay Regina, isa yung paalala kung saan siya nanggaling. Habang pababa ang elevator mula ika-20 palapag, huminto ito sa floor ng maintenance. Pumasok si Mang Alberto, bit-bit ang mop at timba. Medyo napaatras ito sa gulat nang makita si Regina sa loob. "Ma'am, good morning po," mahinang bati niya. Tahimik si Regina sa una, ngunit lang mapansin niyang nadulas sa konti ang timba at muntik matapon ng tubig, kusa siyang yumuko. "Okay lang ho, ako na." Sabay ngiti niya habang pinulot ang lumaglag na basahan. Namula si Mang Alberto. "Pasensya na po ma'am, hindi ko po sinasadya. Walang problema. Huwag po kayong mag-alala." Habang umaandar ang elevator, tumingin si Regina sa kanya. "Matagal na po kayo rito?" "Mga 15 taon na po ma'am. Napasama ako sa second contractor batch." Napatingin siya sa ID ni Alberto at nakita ang apelyido. "Miguel, anak niyo po ba yung estudyanteng madalas magdala ng laptop sa waiting area?" Ngumiti si Alberto. "Opo ma'am, mahilig po sa computer. Kahit wala pong gamit, ayaw tumigil mag-try." Walang masyadong nasabi si Regina, pero bago bumaba si Alberto, iniabot niya ang isang maliit na calling card. "Baka po sakaling may kailangan sa school ang anak niyo. Tawagan niyo lang yan." "Salamat po ma'am, napakabait niyo po." Nang sumara ang pinto ng elevator, hindi alam ni Regina kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam siyang iniwan ng ngiping iyon. Sa gitna ng lahat ng gulo, ang maliit na tagpong iyon ay tila paalala. Minsan, ang pinakamaliliit na tao sa building ang may hawak ng pinakamatitibay na pundasyon. Magmula noong araw na iyon sa elevator, hindi maalis ni Mang Alberto ang ngiti sa kanyang labi. Hindi dahil sa nabigyan siya ng pansin ng isang mataas na opisyal ng kumpanya, bagkus dahil may liwanag na siyang nahahawakan para sa anak na si Miguel. Habang sakay ng tricycle pa uwi, mahigpit niyang hawak ang calling card na iniabot ni Regina. Simpleng papel lang iyon, ngunit sa kanyang mga palad ay parang tiket ito patungo sa isang mas maayos na kinabukasan. "Anak, gising ka pa?" tanong ni Alberto nang dumating siya sa bahay bandang 10:00 ng gabi. "Opo tay, nagdebibag lang po ako ng code. Nasira po ulit yung script ko." Sagot ni Miguel habang nakaluhod sa labag. Nakapatong ang laptop sa lumang karton. Umupo si Alberto sa gilid, hinihimas ang kanyang likod na masakit na sa maghapon. "May nakausap akong tao kanina, CEO ng kumpanya. Naikwento kita. Alam mo ba kung sino si Ma'am Regina?" Napatingin si Miguel. Natigilan. "Siya po ba yung nasa newsletter na pinadala sa mga school? Yung maganda tapos parang matapang?" Napangiti si Alberto. "Oo, siya nga. Binigyan niya ako ng calling card. Sabi niya, kung kailangan daw natin ng tulong para sa school mo, tawagan ko siya." Hindi makapaniwala si Miguel. Hindi dahil may balak siyang agad na humingi ng tulong, kundi dahil sa unang pagkakataon, parang pinapansin ang mundo nila ng mga taong nasa taas. Ngunit mas pinili niyang magpasalamat kaysa mangarap agad. "Tay, baka mabigat na pangako yun, pero salamat po dahil sa inyo kahit paano napansin ako." Aniya habang patuloy sa pag-type. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Alberto sa trabaho na may kakaibang lakas sa katawan. Ngunit hindi rin nagtagal at dumating ang isang hindi inaasahang aberya. Isang umaga, habang nagbubuhat siya ng timba palabas ng CR,
sa executive floor. Aksidenteng nabangga niya ang plant box sa may hallway. Tumapon ang tubig at sakto namang dumaan si Mr. Lopez, ang building administrator. Ano ba yan, Alberto? Ilang beses ko bang sasabihin, huwag kayong gagalaw sa hallway kapag rush hour? Singhal nito sabay sulyap sa CCTV camera na nakatutok sa kanila. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Nagmamadali lang po talaga akong linisin bago dumating ang mga empleyado. Excuses na naman, alam mo bang pwede kitang i-report? Puro sablay na lang ang ginagawa mo. Mabuti pa, ibalik na kita sa basement assignments. Tahimik na yumuko si Alberto, pigil ang kanyang pride. Sa totoo lang, hindi niya talaga kasalanan ng insidente. Nahulog ang halaman dahil sa biglang pagdating ng air conditioning maintenance crew na sumagi sa plant box. Ngunit siya ang napagbuntunan ng sisi. Dahil sa takot na mawalan ng trabaho, hindi na siya nagsalita. Pagka-uwi, halata kay Alberto ang pagkabigla at lungkot. Ngunit sa halip na sabihin ang lahat kay Miguel, inilihim niya ito. Okay lang po ba kayo, Tay? Tanong ng anak habang kumakain sila ng lugaw. Okay lang anak, medyo pagod lang. Pero ayos lang ako, tugon ni Alberto, pilit ang ngiti. Hindi man diretsahang sinabi, ramdam ni Miguel ang bumigat na tensyon sa paligid, kaya mas pinagsikapan pa niyang tausin ang kanyang mga module at i-review ang sarili para sa nalalapit na Regional Computer Aptitude Test. Isa ito sa iilang libreng event kung saan pwedeng mapansin ang kanyang kakayahan. Sa school, napansin siya ng kanilang guidance counselor na si Ma'am Jenny. Miguel, napansin ko ang progress mo sa mga test. Sabihin mo nga, bakit hindi mo subukan sumali sa scholarship search ng Future Tech Foundation? Ano po yon, ma'am? Program ito para sa mga high school students na may potensyal sa computer science. Gusto pa naming i-recommend. Napaisip si Miguel, pero naalala rin niya ang calling card ni Regina. Kahit hindi niya intensyon na gamitin agad iyon, parang tinatawag siya ng pagkakataon. Opo ma'am, gusto ko pong sumali. Habang palapit na ang petsa ng pagsusulit, lalong humigpit ang sinturon ng kanilang gastusin. Si Alberto, bukod sa pagbawas sa pagkain, ay pumayag na ring man-overtime kahit bawal sa edad niya. Ngunit isang madaling araw, habang naglalakad siya pa uwi mula sa trabaho, bigla na lamang siyang napaupo sa kalsada. Hawak ang kaliwang dibdib. Inulungan siya ng isang kapitbahay at agad isinugod sa barangay clinic. Na-stroke po ang tatay mo, sabi ng doktor kay Miguel. Mild lang, pero kailangan niyang uminom ng maintenance at iwasan ang sobrang pagod. Para kay Miguel, parang gumuho ang mundo. Wala na ngang ina. Ngayon ay nanganganib pang mawalan ng kakayahang kumilos ang ama. Ngunit sa halip na sumuko, lalo siyang nadpursige. Kinabukasan habang hawak-hawak ang sirang laptop, binuksan niya ang modem na pinapasa-pasahan lang ng mga kapitbahay tuwing gabi. Sumali siya sa isang free online hackathon na inorganisa ng isang kilalang university. Bagamat wala siyang proper training, inubos niya ang buong weekend sa paggawa ng script na nagsusuri ng fake phishing websites. Isang linggo matapos ang event, nakatanggap siya ng email. Congratulations, Miguel Alberto Ramirez. You ranked 5th among 200 participants in the Pinoy Hack Youth Challenge. Your certificate and prize will be sent to your school. We encourage you to pursue further studies in cybersecurity. Muntik na niyang ibagsak ang cellphone sa kilig. Hindi ito limpak-limpak na salapi, pero sapat para makita niyang may halaga ang kanyang pagpupursige. Pag-uwi, hinatid niya sa ama ang balita. Luhang may halong tuwa at panghihinayang ang sumilay sa mga mata ni Alberto. Anak, proud na proud ako sa iyo. Pasensya ka na kung hindi kita mabigyan ng maginhawang buhay, pero ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Tay, sagot ni Miguel habang hawak ang kamay ng ama. Huwag po kayong mag-alala. Pag natapos ko to, ako naman ang magpapahinga sa inyo. At sa malamlam na ilaw ng gabi, habang nasa likod nila ang lumang pader na may lumot at bitak, malinaw ang isang bagay kay Miguel. Ang hagdang pataas, kahit mabatot madulas, ay unti-unti na niyang nararating. Bumuhos sang malakas na ulan isang gabi ng Abril, kasabay ng halos sabay-sabay na pagpihit ng mga kapitbahay sa lumang breaker box ng barong-barong. Umuugong ang hangin, kumikidlat sa di kalayuan, at biglang namatay ang kuryente sa buong blokeng tinitirhan ni na Miguel. Kung tutuusin,
Sanay na sila sa brownout. Hindi na mabilang kung ilang ulit silang naghapunan ng kandila lang ang ilaw. Ngunit ngayong gabi ay may kakaibang kaba sa dibdib ni Miguel. May patapos siyang debugging task. Isang maliit na script na kung gumana, magbibigay sa kanya ng edge sa parating na regional hackathon. Hinugot niya mula sa lumang kahon ng sapatos ang maliit na rechargeable flashlight. Inilagay ito sa loob ng plastic cup para lalong lumiwanag ang bughaw na sinag. At saka lumuhod sa harap ng sirang laptop. Nakapatong ang device sa dalawang hollow block at isang lumang tuwalya. Homemade cooling system. Biro niya minsan sa guidance counselor nila upang hindi masyadong mag-overheat. Tila ritual na ang tunog ng mga patak ng tubig sa yero habang tinitipa niya ang keyboard na kulang sa ilang letra. Anak, baka mapagod ka na riyan. Paalala ni Mang Alberto na nakahiga sa banig. Hawak ang payat na braso kung saan nakakabit ang blood pressure monitor na binili nila mula sa kalapit na botika na hulugan. Isang linggo na ang nakalipas mula nang ma-diagnose siya ng doktor. Mild stroke ang sabi, ngunit sapat na para magreseta ng maintenance na gamot na mas mahal pa ay sa kalahati ng buwanang kita niya bilang janitor. Kahit patuloy siyang pumapasok, mas maingat na ngayon ang kanyang galaw. Kailangan niyang iwasan ang biglaang pagbubuhat at puyat. Oo tay, sagot ni Miguel nang hindi inaalis ang mata sa lumulutang na error message sa screen. Konti na lang to. Kapag okay na, baka makasali ako sa hackathon kahit brownout. Napangiti si Alberto, bagaman kapansin-pansin ang pangamba sa kanyang mga mata. Palagay mo, kaya mo nang kumonekta gamit lang yung prepaid data mo? Sisikapin ko po, pinag-ipunan ko to, tay. 2 linggong baon niyang sinaksak ko sa SIM para may 10 giga. Ipinakita niya ang lumang smartphone na nafatpether sa laptop. Patakbo ang percentage ng battery, pero hindi iyon hadlang. Makalipas ang 2 oras na pinaghalong ingay ng kulog at tiyaga, umilaw ang isang berdeng notification, build successful. Napasuntok si Miguel sa hangin at sa liwanag ng flashlight ay parang nagliwanag din ang pag-asa sa buong silid. Katulad ng pagkumpuni niya sa lumang laptop, bawat bug na maayos ay isang hakbang papalapit sa pangarap na hindi pa man niya makita ng buo, ay batid na niyang kailangang tapusin. Kinabukasan, kahit kulang sa tulog, dumiretso si Miguel sa guidance office. Nandoon si Ma'am Jenny, ang taong unang nagbanggit tungkol sa scholarship na maaaring magpabago ng kanyang landas. May hawak itong folder na makapal sa mga flyers at application forms. Ma'am Jenny, tanong ko lang po kung may pang-programming scholarship pa. Yung pang-college. Pero baka may early track para sa mga katulad ko. Tinanguan siya ng guro. Meron Miguel, pero maliban dyan, baka interesado kang lumaban sa Pinoy Hack Youth Challenge. Online siya ngayong Sabado. Wala pang entrance fee. Yun nga po yung sasalihan ko. May script na po akong handa. May tsansa kaya akong makuha yung top slots? Kaya mo yan, ngiti ni Ma'am Jenny. Ang hinahanap nila, hindi lang galing sa coding, kundi galing sa pagbuo ng solusyon sa totoong problema. Bumalik si Miguel sa klase na puno ng determinasyon. Sa pagitan ng physics at araling panlipunan, gumagawa siya ng pseudocode sa likod ng notebook. Minsan, nahuhuli ng guro, ngunit sa halip na pagalitan, pinapayuhan siyang huwag pabayaan ang balanse. Great minds need great rest. Sabi pa ng kanilang science teacher. Sumapit ang Sabado. Kahit may patak-patak na ulan at hindi pa stable ang kuryente, umilaw ng husto ang bahay nila sa liwanag ng mga candles at flashlight. Nilagyan ni Miguel ng improvised foil reflector ang poste ng ilaw upang hindi maubos ang battery. 9:00 ng gabi nang magsimula ang hackathon. Nag-login si Miguel, pinili ang alias na Byte Barrio at tumungo sa unang challenge. Mag-detect ng phishing URL patterns sa loob ng data dump na binubuhos ng live bawat 5 minuto. Dahil mabagal ang koneksyon, nag-preload siya ng dataset sa RAM, saka pinatakbo ang bash script na ginawa niya sa ilalim ng ilaw ng kandila. Habang tumatakbo ang kanyang code, pinakikiramdaman niya kung babagsak ba ang modem sa gitna ng sandstorm ng internet packets. Kalahati ng gabi, nag-time out ang kanilang network. Mabilis siyang tumakbo palabas, kinalabit ang kapitbahay na may sari-saring loan shop. Kuya Jun,
pwede bang router niyo munang gamitin ko? Baka ma-DQ ako. Walang tanong-tanong, ipunahiram ng kapitbahay ang Wi-Fi password. Bumalik si Miguel, sinaksak ang external battery pack at itinuloy ang laban. Sa huli, lagpas alas 3 na, lumabas ang leaderboard. Rank 5, Byte Barrio, Miguel Ramirez. Parang sumabog na paputok sa dibdib niya ang kagalakan. Kahit walang makitang scoreboard kundi simpleng text file na nag-flash sa browser. Hawak ang cellphone, tinabihan niya ang natutulog na ama. Marahan niya itong ginising. Tay, naka-top 5 po ako. Nang magmulat si Alberto, bakas agad sa mata niya ang luha. Anak, totoo ba yan? Nakita mo na yung pangalan mo? Opo, eto po. Ipinakita niya ang screenshot na puno ng noise dahil sa low resolution. Ngunit sapat na yon para umatak ang luha ni Alberto. Bumalong sa pisngi niyang may kunot at pagod. Salamat Panginoon, bulong ni Alberto habang nakakapit sa kamay ng anak. Pinangarap ko mas mabuti pa ang buhay mo kaysa akin. Ngayon, parang nakikita ko ng posible. Subalit kasabay ng tuwa, pumasok din ang takot. Kinabukasan, habang nagsusukat ng blood pressure, naglabas si Alberto nang tahimik niyang pinaglaruan ang ballpen. Tila naghahanap ng paraan para magkasiya. Nak, mahinang sabi niya, congratulations ha, pero pag-aaral mo sa susunod na taon, baka kailangan nating mag-loan. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pangtuisyon. Baka delay mo muna? Umangat ang tingin ni Miguel mula sa laptop. Tay, ayoko mag-delay, pero may solusyon. Kakausapin ko ulit si Ma'am Jenny. Baka may mas malaking scholarship kung ipapakita ko yung ranking ko. Nagpalitan sila ng sulyap. Walang salitang nakasagot sa pangamba ni Alberto. Ngunit sa wari niya, ang determinasyong nakikita sa anak ay mas makapangyarihan pa kaysa anumang gamot. Lunes ng umaga, dala ni Miguel ang printout ng email at ranking. Tinungo niya ang guidance office. Habang pumapasok, bit-bit din niya ang calling card ni Regina Reyes. Hindi para sa pera kundi para sa posibilidad na baka matulungan siya sa recommendation letter. Pinagmasdan niya sandali ang nakasulat na pangalan. Parang iniisip kung handa na ba siyang tumawid mula sa mundo ng mahiyain at tagapagligtas sa sarili, patungo sa mundo ng mga executive at korporasyon. Sa isip niya, paunti-unti nang umiilaw ang mga sirkit ng tadhana. At kahit brownout paminsan ang buhay, natututo siyang maging sariling power supply, handang humanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Magandang umaga, ngunit may kabang bumabagabag kay Miguel habang hawak-hawak niya ang folder ng kanyang mga dokumento. Printout ng email mula sa Pinoy Hap Challenge, ranking certificate at sulat mula kay Ma'am Jenny na may pirmat at rekomendasyon para sa scholarship sa ilalim ng needs-based STEM program ng isang kilalang NGO. Pinatawag siya ng guidance office upang personal na i-assist sa final screening ng scholarship na sumasaklaw hindi lang sa tuition kundi pati sa uniform, transportation allowance at monthly internet stipend. Habang naghihintay sa opisina ni Principal Gomez, pinakiramdaman ni Miguel ang tibok ng kanyang dibdib. Nais niyang ipagsigawan ang lahat ng pinaghirapan niya, ang mga gabing walang ilaw, ang kopyang laptops, ang data packages na inipon niya mula sa baon. Ngunit pinipigilan niyang maging emosyonal. Kailangan niya ng focus. Ramirez? Tanong ng assistant. Po, ako po yun, sagot ni Miguel, sabay tayo. Follow me, you're next for panel interview. Maayos ang naging interview, tinanggap siya. At nang ibinalita niya ito kay Mang Alberto na nooy nagpapahinga sa bahay at patuloy ang maintenance meds, parang muling nabuhayan ang katawan ng matanda. Anak, hindi ka na pangkanto lang. Kaya mo nang lampasan tong buhay natin. Sabi ni Alberto habang tinatapik ang balikat ng anak. Kung andito lang sana ang nanay mo, tumango si Miguel. Lagi ko pong iniisip na pinapanood niya po tayo. Iyon na sana ang simula ng mas payapang panahon sa kanilang mag-ama. Ngunit hindi lahat ng tagumpay ay tinatanggap ng bukas palad ng paligid. Sa kabilang kalye ng kanilang barangay, nakatira si Edong, pamangkin ng kapatid ni Alberto mula sa una nitong asawa. Si Edong ay dating nasa grade 12 ngunit tumigil sa pag-aaral dahil sa gulo sa barkada. Maraming beses nang nasangkot sa petty theft at ilang ulit na ring nahuli ng barangay tanod
dahil sa pagbibenta ng pirated software at repair na may kasamang backdoor malware. Nang mabalitaan ni Edong na may scholarship si Miguel, biglang dumalas ang kanyang pagbisita sa bahay ng mag-ama. Minsan pa nga ay tila naglalambing ito habang nag-aalok ng tulong. "O tol," bai ni Edong isang hapon habang nakatambay sa harap ng bahay ni na Miguel. "Balita ko ikaw na raw ang future hacker ng Pinas, ha?" Napakamot si Miguel. "Hindi naman, nag-aaral lang." "Hindi ka na nakikisama ngayon, ha? Dati sabay pa tayo naglalaro ng kontra sa family computer." Pabirong saad ni Edong. "Pasensya na, marami lang talagang inaaasikaso. May bagong modules pa ako sa Python." Mahinahong sagot ni Miguel habang patuloy sa pagtatype sa kanyang laptop. Ngunit linid sa kanyang kaalaman, may mas malalim na pakay si Edong. Isang gabi, sinundan siya nito pauwi mula sa internet cafe kung saan siya minsang nagpapaprint. "Pre," sabi ni Edong habang naglalakad silang magkatabi. "Alam mo, may kakilala ko. Gusto sana nila ng tulong. Mga simpleng backdoor lang sa mga e-wallet site. Easy money. Di ka man mahuhuli. Ikaw lang ang kayang gumawa sa barangay natin nun." Napatigil si Miguel. Napabuntong hininga. "Edong, ayoko ng ganyan. Hindi ako nagsisikap para lang masangkot sa mga ilegal. Hindi pera ang habol ko." Natawa si Edong, pirit ngunit may bahid ng inis. "Ang taas ng lipad mo ngayon, tol. Scholar ka lang, akala mo malinis na agad ang mundo. Tingnan natin kung saan ka dadalhin ang kabaitan mo." Hindi na kumibo si Miguel. Mula noon, umiwas na siya kay Edong. Ngunit ramdam niyang may tensyon sa bawat kanto. May mga panahong kapag naglalakad siya pa uwi, may makikita siyang grupo ng mga kabataang napatingin sa kanya ng masama. Wala siyang pinapatulan, ngunit hindi niya ring tinatalikuran ang pakiramdam ng banta. Samantala, sa Innonova headquarters, isang quiet morning ang gumising kay Regina Reyes habang nakasubsob sa ulat ng bagong cost-cutting initiative para sa fourth quarter. Hindi na niya maalala kung kailan huling beses siyang nakapagpahinga sa probinsiya. Laging may kailangang sagutin: investor calls, board memos, security reviews. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin niya malimutan ang batang si Miguel at ang simpleng pag-uusap nila sa elevator ilang buwan na ang nakalilipas. "Carla," tawag niya sa kanyang assistant. "Ma'am, may record ba tayo kung sino ang mga anak ng maintenance staff natin? Lalo na yung high school scholars?" Medyo nagtaka si Carla, pero sumunod naman. Maalipas ang ilang araw, bumalik siya dala ang ilang pangalan. Isa roon si Miguel Ramirez. May tala pa sa HR na naibigay ng dating guidance counselor sa Innonova Outreach Team. Sabi po rito, ani Carla, na-recommend siya for internship after college. Pero wala pa pong formal program for high schoolers. Napaisip si Regina, "I want a pathway program developed. Simula sa summer training. We'll open it to children of employees. But I want that boy on the first batch." "Opo ma'am, I'll draft the proposal." Habang ang CEO ay palihim na naghahanda ng plano upang buksan ang pinto ng oportunidad para sa kagaya ni Miguel. Patuloy naman ang binatilyo sa pag-aaral. Sa loob ng kanyang lumang laptop, binuo niya ang isang custom dashboard para sa sariling research sa malware analysis. Gamit ang mga open source tools, gumawa siya ng sariling sandbox simulator. Ngunit isang gabi, habang sinusuri niya ang isang phishing link sample na dumating sa kanyang dummy email, may napansin siyang pattern na parang pamilyar. Isang username at identifier na ed_goblin92. Napakunot ang noo ni Miguel. Kilala niya ang username na yon. Minsang ginamit ni Edong sa Facebook na may mga post ukol sa totoong kalayaan sa internet. Hindi niya alam, ngunit sa susunod na mga linggo, ang simpleng link na yon ay magiging bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang koneksyon na hindi lang magdudugtong sa kanya at kay Edong, kundi maglalapit sa kanya sa isang giyerang teknikal, moral at personal. At habang nagbubukas ng bagong module sa kanyang laptop, may pumasok na email mula sa Innonova Foundation. "You have been shortlisted for our pilot internship and mentorship program. Orientation details to follow." Ngumiti siya, marahan,
At muling naisip ang sinabi ng kanyang ama. Ang mga pangarap, anak, hindi lang tinatanaw. Nilalakad yan, kahit mabato, kahit madilim. Makalipas ang ilang buwan, mula nang mapasama si Miguel sa shortlist ng Innonova Mentorship Program, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa corporate world na matagal nang binabantayan ni Regina Reyes. Lumaki ng halos 30% ang bilang ng mga kliyente ng Innonova dahil sa matagumpay na paglunsad ng kanilang bagong mobile banking app, ang InnoPay Plus. Isang app na may napapanahong features gaya ng real-time QR payments, biometric login at smart budgeting interface. Lahat ay may high-level encryption o iyon ang sinasabi sa marketing materials. Ang public reception? Mainit, trending sa social media. Ginawang case study sa mga top universities. Ngunit sa loob ng opisina, alam ni Regina na ang bawat bagong feature ay may kaakibat na panganib. Sa gitna ng papuring natatanggap nila, may isa siyang pinuproblema. Ang binuong proposal ng dating CTO na si Arnold Go, ilang taon bago ito umalis, kung saan isinusulong nitong i-outsource ang data management sa isang third-party offshore vendor na base sa Vietnam. Isang kumpanyang mababa ang singil pero may questionableng reputasyon pagdating sa data handling. Matagal nang naaprubahan ang kontratang iyon at ngayon lang dumarating ang epekto. Isa sa mga pinagkakatiwala ang data analyst ni Regina, si Jeric, ang siyang unang nagpahiwatig ng concern habang nasa isang internal team meeting. Ma'am, ani Jeric, habang ipinapakita ang report sa screen, nakapansin po amin ang irregular latency mula sa offshore servers. Hindi siya sapat para masabing may breach, pero may mga spike na hindi galing sa user behavior. Ang hinala namin, may automated external access na umaaligid. Napatingin si Regina sa kanya, nakakunot ang noo. Ilan na ang ganitong incident sa log records? 8 na po, simula noong last month. Pero walang solid evidence ng intrusion, yet. Hindi na nakapagsalita si Regina agad. Sa isip niya, hindi sapat ang yet sa corporate world. Minsan, ang maaaring mangyari ay sapat na upang sumira ng reputasyon at bumagsak ang stocks. Jeric, buuin mo ako ng risk map. Bigyan mo ako ng timeline para sa pag-pull out sa third-party vendor. Gusto kong ihinto ang dependency natin sa kanila. Now. Tumango si Jeric. Ngunit bago matapos ang araw, dumating ang mas masakit na balita. Ilan sa mga senior engineers na na-hire niya upang palitan ang dating team ni Arnold ay sabay-sabay nag-resign. Ang iba ay lumipat sa Firecore Fintech, ang kumpanyang itinatag mismo ni Arnold matapos niyang lisanin ang Innonova. Lumapit si Carla sa opisina ni Regina, dala ang resignation letters. Ma'am, 5 po ito, mga back-end lead, lahat sabay ang effectivity, 2 weeks from now. Walang imik si Regina habang binabasa ang mga pangalan. Mga taong pinagkatiwalaan niya, inalagaan ng kumpanya, binigyan ng bonuses. Lahat ba sila lumipat kay Arnold? Tanong niya. Opo ma'am, ayon sa HR, may alok pong triple ang sweldo at mas malaking equity. Napapikit si Regina, mariing huminga. He's bleeding us from the inside out. Napansin ng board ang kaganapan. Isang emergency meeting ang ipinatawag kung saan muling nabuhay ang mga duda kay Regina. Regina, panimula ng chairman, we're not questioning your effort. You've done great things. But Arnold's firm is growing. He has our people, our engineers. If this continues, baka wala nang matirang tech core sa atin. We need to act. I understand your concern, sir, sagot ni Regina. But Innonova is not built by one man. Hindi lang tayo sistema, may kultura tayo. Hindi ko pitilitin ang mga umalis. Pero lahat ng mananatili, bibigyan natin ng dahilan para mansilbi ng buo. Magandang pakinggan, singit ng isa pang board member. Pero paano kung may mas malaking leak kaysa sa akala natin? Tahimik si Regina. Tumayo siya, binuksan ang isang dokumento sa kanyang tablet. May plano la akong pull out mula sa third-party vendor. Tayo magsariling in-house data centers. Mas mahal, oo. Pero ang seguridad ay hindi dapat ipinagpapalit sa murang singil. Napabuntong hininga ang chairman. Bigyan mo kami ng proposal, but we'll need results, fast. Sa kabila ng tensyon, si Regina ay hindi nagpahalatang natitinag.
Ngunit sa likod ng kanyang tapang, alam niyang unti-unti siyang napapaligiran. Mga kalabang hindi gumagamit ng armas, kundi tsismis, pangaakit ng mas malaking sweldo, at mga mapanlinlang na ngiti ng dating kaibigan. Samantala, sa mundo ni Miguel, abala siya sa internship orientation program na ginaganap tuwing Sabado. Kasama ang 10 kabataang pinili mula sa mga anak ng janitor, security guard at messenger, pinakilala sila sa mundo ng IT infrastructure, ethical hacking, at network design. Si Miguel, kahit tahimik, ay palaging una sa hands-on challenges. Sa isa sa mga session, lumapit sa kanya ang instructor na si Kuya Lance, isang junior IT lead sa Innonova. Ramirez, parang hindi ka first-timer ah. Saan ka natutong gumamit ng terminal ng ganyan kabilis? Ngumiti lang si Miguel. Karamihan po sa YouTube at PDF manuals. Yung iba natutunan ko na rin habang inaayos tong laptop ko. Itinuro niya ang bitbit na sirang laptop na inayos niya mismo. Galing mo bro, gusto mo bang sumama sa special project namin for endpoint testing next month? Opo, kung papayagan po ako ng school. Maya-maya, habang nagbubura ng code sa whiteboard, narinig ni Miguel ang usapan ni na Kuya Lance at isa pang intern. Alam mo ba, balita ako? May breach attempt sa central servers natin last week. Di pa public info, pero ilang deaths na raw ang lumipat kay Arnold. Hindi alam ni Miguel kung bakit, pero tila may nag-trigger sa kanya. Naalala niya bigla si Edong, ang dating pinsan na nag-aalok sa kanya ng backdoor job. Parang may tali ang mga pangyayari. Ang kumpanyang tinakbuhan ng mga developer, ang lumang mga pattern ng attack na pamilyar sa kanya, at ang misteryosong pagkakatulad ng mga URL na minsan niyang inexplore. Kinagabihan, habang pauwi mula sa Innonova, tumingin si Miguel sa mga ilaw ng gusaling iyon. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya'y may paparating na unos. Isang laban na hindi lang technical, kundi personal. At kahit hindi pa niya alam kung anong bahagi ang kanyang gagampanan, alam niyang kailangan niyang maging handa. Sapagkat sa mundong ito, hindi lang ang may diploma ang tinatawag na bihasa. Minsan, ang tunay na armas ay ang gutom sa kaalaman at ang tapang na tumayo sa gitna ng unos, kahit galing ka man sa pinakamababang palapag ng gusali. Bandang 2:00 ng madaling araw, sa loob ng tahimik na Security Operations Center ng Innonova, tanging tunog ng mga gumuguhit na linya sa mga graph ang maririnig. Sa digital na dashboard na nakasabit sa wall monitor, unti-unting umakyat ang bilang ng mga failed login attempts. Ang karamihan ay galing sa mga IP address na mula sa Eastern Europe at Asia. Karaniwan sanang pangyayari para sa isang malakit sikat na tech company tulad ng Innonova. Ngunit iba ang pakiramdam ngayong gabi. Nakaupo si Jeric, isa sa mga IT risk analysts na naiwan matapos ang pagbagsak ng team ni Arnold. Habang tinititigan ang graph, may kakaibang pattern siyang napansin. Hindi lang ito random brute force attack. Parang may sinasadyang pasukin paulit-ulit ang login attempt sa isang internal admin account na hindi ginagamit mula pa noong 2021. Boss, tawag niya sa ka-teammate niyang si Leah habang ipinapakita ang data. Tingnan mo to, parang hindi normal. Look at the spread. Parang nakapattern sa oras ng log rotation natin. Nagkatinginan silang dalawa, tila may lumulutang na pangamba sa pagitan nila. Anong gagawin natin? Tanong ni Leah. Submit natin kay Ma'am Regina. Mag-ingay na tayo bago pa tuluyang makalusot to. Kinabukasan, halos hindi nag-almusal si Regina. Pagkapasok pa lang ng opisina ay inabutan na siya ni Carla ng report. Ma'am, urgent raw po. May probable intrusion vectors na na-detect ni Jeric. Galing po mostly sa IP blocks na may history ng coordinated botnet attacks. Dahan-dahang binuklat ni Regina ang folder. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa batok habang binabasa ang detalyado ngunit simpleng buod ng ulat. Targeted credential attacks sa dormant super admin account. Carla, mariing utos ni Regina, ilock lahat ng hindi ginagamit na account sa database kahit admin pa yan. Gusto ko nang masinsinang audit ng access logs last 12 months. Pa-schedule mo ako ng emergency consult sa external cybersecurity firm. Ngayon din.
Noted, ma'am. Kasabay nito, nagpadala si Jeric ng tawag sa kanyang kaibigan sa NBI Cybercrime Division para sa informal na paunang konsultasyon. Hindi pa man umaabot sa breach ang sitwasyon, pero sa mundo ng corporate IT, sapat na ang senyales ng panganib upang magkapanik ang buong organisasyon. Kung magkataon, maaring masangkot ang Innonova sa isa na namang public data incident at kapag nangyari iyon, mawawala na sa kanila ang milyon-milyong investor money at tiwala ng publiko. Habang lahat ay nagkakagulo sa headquarters, sa kabilang dako naman ng lungsod, tahimik lang si Miguel na nag-aral ng network behavior simulation para sa kanilang internship module. Nasa maliit na computer lab siya sa eskwelahan habang sinusuri ang mga sample ng server logs na ibinigay ng IT team ng Innonova. Napansin niya ang isang pattern sa sample logs. May isang cluster ng access attempts na, bagaman mahina, ay consistent. Paikot-ikot lang ito sa loob ng 2 IP range at parang sinusukat ang tugon ng system sa bawat rejection. Parang, hindi ito random. Bulong niya sa sarili habang ine-export ang log para sa sariling pagsusuri. Nag-code siya ng simpleng parser gamit ang Python. Nilagyan niya ng rule na kapag nakita ang paulit-ulit na access mula sa parehong range, lalabas ang alert. Pagkaran niya ng script, nag-pop ang alert box. Access anomaly detected. Estimated origin, proxy masked, Vietnam route. Hindi pa rin siya sigurado, ngunit may kutob siya. Ipinadala niya ang sample analysis bilang tugon sa huling email assignment galing sa internship coordinator. Hindi niya alam na kasalukuyang abala na rin ang buong Innonova sa parehong anomalya. Samantala, tumanggap si Regina ng isang mensahe mula sa hindi kilalang email address. 2 milyon pesos o ilalabas naming lahat ng customer data nyo. You have 48 hours. Sa ilalim ng mensahe ay may naka-attach na screenshot ng database ng ilang kilalang kliyente, pati mga confidential records. Sumikip ang dibdib niya. Bawat linya ng data ay parang patak ng pawis na bumabagsak mula sa kanyang noo. Tumayo siya, lumapit sa bintana ng kanyang opisina at matagal na tinitigan ang lungsod sa ibaba. Pumapasok na ang takot, pero hindi siya maaaring panghinaan ng loob. Tumawag siya kay Jeric. Jeric, kailangan ko ng damage estimate, pati na rin ang risk projection kung sakaling mag-leak ang data. Ma'am, kung totoo yung attachment, hindi lang financial damage ang kapalit. Baka ma-void ang cyber insurance natin. Remember, may clause sila na kung proven na internal negligence, wala tayong makukuha. Gaano ka-critical? Critical, ma'am. Pwedeng mawala ang 40% ng client base natin. Habang kausap niya si Jeric, pumasok si Carla, dala ang isang email printout. Ma'am, may nag-reply sa internship module ng mga scholar natin. Ito po yung analysis ng isa sa kanila, si Miguel Ramirez. Baka sakaling makatulong. Kinuha ni Regina ang papel. Nang mabasa niya ang log pattern analysis na pinadala ng binatilyo, tila may pamilyar siyang naramdaman. Parang mas malinaw pa kaysa sa ilang araw na report ng ilang senior analyst. May ipinunto si Miguel sa mga log spikes na hindi nakita ng ibang team, ang tinatawag nitong timed echo attack, kung saan sinusubok ng attacker ang oras ng system backup para sumingit sa mga loopholes. Napangiti si Regina ng bahagya, sabay tawag kay Carla. Sabihin mo sa security team na makipag-ugnayan kay Miguel Ramirez. I want him here tomorrow. Bigyan siya ng clearance para sa controlled zone. Tingin ko, kailangan natin ang tulong niya. Kinabukasan, habang papasok sa main gate ng Innonova HQ si Miguel, naramdaman niyang kakaiba ang araw na iyon. Hindi na siya basta scholar na nasa labas ng glass walls. Sa pagkakataong ito, tinawag siya papasok. Anak, bulong ni Mang Alberto, na sumama sa kanya bilang janitor sa parehong shift. Sigurado ka ba dyan? Baka masyadong mabigat yan. Si Tay, mahinahong sagot ni Miguel habang hawak ang kanyang lumang laptop. Kung may chance akong makatulong, susubukan ko. Baka hindi aksidente na nakita ko yung pattern na yon. Baka ito na yung pagkakataong makatulong. Hindi lang sa scholarship ko, kundi sa buong kumpanya. Sa pagbukas ng security door papasok sa operations room, ramdam niyang hindi na siya basta batang nangangarap. Sa mga susunod na minuto, sa harap ng mga terminal na may umiilaw na red alerts,
malalaman niyang ang pagiging computer genius ay hindi lang tungkol sa galing sa code, kundi sa tapang na humarap sa panganib at ang paninindigang magtama ng mali. Kahit hindi ikaw ang inaasahan, makulimlim ang langit nang magising si Miguel kinaumagahan. Tahimik ang paligid, ngunit may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Akala niya, ikaba lang dahil papasok siya sa opisina ng Innonova, hindi bilang janitor o anak ng empleyado, kundi bilang isang estudyanteng tinawag para tumulong sa isang problema na hindi inaasahang haharapin ng isang tulad niya. Anak, sigurado ka ba talaga dyan? Tanong ni Mang Alberto habang nilalagyan ng mantikilya ang pandesal. Opo, Tay. Kinabahan po ako kagabi, pero mas nangingibabaw yung pakiramdam na kailangan kong subukan. Kahit ano lang po, kahit maliit. Tahimik silang kumain ng agahan. Alas 7 pa lang pero ramdam na ni Miguel ang lamig ng aircon mula sa lobby ng Innonova pagpasok niya. Bit-bit ang kanyang lumang backpack, humigpit ang hawak niya sa strap ng bag habang naglalakad papunta sa clearance desk. Intern badge po? Tanong ng guard. May appointment po ako kay Ma'am Regina Reyes. Miguel Ramirez po. Mabilis ang naging proseso. Pagkalagpas niya sa elevators, sinalubong siya ni Jeric at Lea mula sa security team. Welcome to the front lines, Miguel. Nakangiting sabi ni Jeric. Pasensya ka na kung hindi na kami makakapag-tour. Crisis mode tayo ngayon. Napakagat ng labi si Miguel. Okay lang po. Naintindihan ko po. Pagkarating sa operations floor, hindi pa man siya nakakaupo ay bigla nang bumukas ang pinto ng incident room. Sir Jeric, sigaw ng isang IT staff. Nag-down na po ang buong customer transaction servers. Hindi lang outage, parang nireset mismo yung primary instance. Paanong nireset? Tanong ni Jeric. Wala sa schedule ang downtime. May rogue commands sa logs kanina, pero parang tinanggal agad ng system backup. Anong oras to nangyari? 2:17 AM po, pero ngayon lang nag-reflect kasi delayed ang heartbeat response ng mga server. Napamulagat si Miguel. 2:17 AM? Bulong niya. Yan din po yung oras ng spike logs na nakita ko kahapon. Napatingin sa kanya ang buong team. Napansin ni Jeric ang hawak ni Miguel na USB. Ano yan? May sample po akong tool na ginamit ko sa detection ng anomalies. Gawa-gawa ko lang po sa school, pero baka makatulong. Nagkatinginan ng mga senior engineers. May ilan ang hindi maitago ang pagdududa. High school student? At siya ang mag-a-analyze ng log data? Tanong ng isa. Ngunit bago pa makapagsalita si Jeric, tumunog ang isa pang alert. Isang tawag mula sa finance team. Sir, hindi makapag-withdraw ang mga kliyente. Yung mga ATM transactions at mobile wallets natin, hindi ma-process. Nagkapila-pila na po sa ilang branches. May mga senior citizen na nagsisigaw na sa hotline dahil hindi nila makuha yung pension nila. Nabigla ang buong silid. Sa isang iglap, ang simpleng server logs ay naging malinaw na bangungot. Shut down the front-end UI for now, utos ni Jeric. Redirect the traffic to backup servers. Sir, sabat ng isa, wala na ring response sa backup. Parang may script na sabay-sabay silang pinatigil. Habang nasa gitna ng kaguluhan ang lahat, si Regina ay kararating pa lang sa opisina. Bit-bit ni Carla ang tablet na may pinakabagong balita. Ma'am, 70% na ng customer base natin ang naapektuhan. Pumalo na sa 80 million pesos ang projected na loss as of this hour. Hindi agad nakaimik si Regina. Pinilit niyang panatilihin ang composure habang naglalakad papunta sa crisis room. Pagpasok niya, natanaw agad ang kabuuang dashboard sa digital wall. Lahat ng indicators kulay pula. Miguel, tawag niya. Ano na ang status mo sa anomaly detection? Nagulat ang buong ops team. Pepo, ako po? Oo, kung may nakita ka kahapon na nag-match sa spike na yung madaling araw, baka ikaw ang makapagbigay ng pattern. Wala tayong oras sa pride ngayon. Kailangan nating kumilos. Mabilis na kumonekta si Miguel sa read-only server logs. Binuksan niya ang script na ginawa niya, saka pinatakbo ito sa isang cloned copy ng security data. Habang tumatakbo ang script, nagsalita ang isa sa mga IT staff sa gilid. Ma'am, may nag-email na naman, parehong sender, humihingi ng 200 million pesos sa loob ng 48 oras. May kasamang bagong screenshot.
customer info at scanned IDs. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang isang tawag sa landline ni Regina. Isang pamilyar na tinig. Regina, saad ng boses. Arnold to, narinig ko ang nangyari. Alam mo naman siguro na may kakayahan akong ayusin yan. Pero may kapalit. Ibabalik mo ako bilang CTO. May kondisyon pa akong isa. Gusto ko ng equity share sa kumpanya, 30%. Napahawak sa sentido si Regina. Alam mo bang nakikinig ang board sa iyo ngayon? Malamig niyang sagot. Lahat sila, nagbabantay kung papalpak ako. At ngayong nangyayari to, gusto mong gamitin ang kahinaan ng kumpanya para makabalik? Wala kang choice, Reg. Tumutulo na ang beta mo. Kung hindi mo ako tatawagan sa loob ng 6 na oras, goodbye na sa Innonova. Binaba ni Regina ang telepono. Saglit siyang tumayo sa gitna ng silid. Tahimik. Lahat ay nakatingin sa kanya. At sa gitna ng tensyon, lumingon siya kay Miguel. Anong nakikita mo? Tumango si Miguel. Na-trace ko po ang entry point. Parang may automated script na nakalink sa dating server system na ginagamit noong panahon ni Sir Arnold. Yung sa third-party vendor na hindi na dapat connected, may natirang open port at doon po sila pumapasok. Napapitlag si Jeric. Yun din ang hinala ko pero wala akong hard proof. Kung ito ang basihan, baka magamit natin para i-isolate ang source. Sigurado ka ba, Miguel? Tanong ni Regina. Opo, kaya po nating i-block. Kailangan ko lang ng permission para i-deploy tong mitigation tool na ginawa ko. Sa sandbox lang muna. Tumango si Regina. Sige, i-deploy mo. Kung totoo ang sinasabi mo, baka ikaw ang makakapigil sa pagbagsak ng kumpanyang to. Habang pinapalakad ni Miguel ang kanyang tool sa sandbox environment, unti-unting bumaba ang attack traffic. Sa loob ng 5 minuto, na-localize niya ang data packets mula sa iisang address. Isang address na hindi bahagi ng kasalukuyang system, pero konektado pa rin sa lumang vendor. Tumingin siya kay Regina. Ma'am, may breach nga po at galing to sa system na iniwan ni Sir Arnold. Tahimik si Regina, ngunit sa loob niya ay may umuusbong na halo ng gulat, galit at pag-asa. Hindi pa tapos ang laban, pero isang bagay ang malinaw. Isang bata na anak ng janitor ang nakakita ng hindi nakita ng buong kumpanya. At habang bumalik sa normal ang ilang server systems, alam nilang lahat, may pag-asang mabuhay muli ang Innonova. Pero may kailangang harapin. At sa susunod na mga oras, sisiklab ang giyera, hindi lang sa pagitan ng code at hacker, kundi sa pagitan ng kapangyarihan at prinsipyo. Nakasentro sa malaking screen ng operations room ang mapa ng buong network ng Innonova. Mga linya, ports, server clusters, at digital tunnels na tila maze ng impormasyon. Sa kanan ng dashboard, isang flashing indicator ang nagmarka sa entry point ng breach. Third-party legacy server, Vietnam node, port 44221. Habang pinapagana ni Miguel ang mitigation tool sa sandbox environment, nakita ni Jeric at ng buong team ang bilis at husay ng pagkakabuo nito. Hindi lang ito basta scanner, kundi isa ng real-time correlation engine na nilagyan ng prioritization filter para sa anomalous traffic. Sa simpleng wika, hinati nito ang lehitimo at malisyosong signal sa loob ng ilang segundo. Miguel, tanong ni Jeric habang hawak ang kape, ngunit hindi mapakali, ilang buwan mo nang ginagawa ang tool na to. Simula pa po nung hackathon, pero in-improve ko po nitong internship, sagot ni Miguel habang patuloy sa pag-monitor ng mga resulta. Pinesting ko po ito sa mga simulated attacks para malaman kung kakayanin ng low-resource system. Grabe, pati caching at delayed packet injection na detect mo. Bulalas ni Leia, halos hindi makapaniwala. Nagkatinginan ng team at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang krisis, may bahid ng pag-asa sa kanilang mga mata. Samantala, nasa kabilang bahagi ng opisina, si Regina ay nananatiling tahimik habang tinipingnan ang buong operasyon. Sa loob-loob niya ay may umiikot na tanong. Paano napunta sa ganitong sitwasyon ang isang multibilyong kumpanya?
At bakit isang bata mula sa barong-barong ang lumilitaw ngayong tagapagligtas nito? Jeric, utos niya, bigyan ng full access si Miguel sa traffic sandbox at clone logs. Pero read-only pa rin sa main server. Copy, ma'am. Maya-maya bumalik ang isa sa mga staff mula sa field team. Ma'am, may lead kami. Na-trace ng mitigation tool ni Miguel ang outbound command signals. At base sa IP trace, may packet na galing sa loob ng Pilipinas, isang local address. Local? Gulat na sagot ni Regina. Hindi ba sa abroad ang base ng legacy server? Opo, pero mukhang may nat-feed locally ng command scripts papunta ron. Parang relay station lang yung offshore. Ilang segundo lang, tumunog muli ang alert ng script ni Miguel. Ma'am, na-triangulate ko na po yung command and control source. Wasok siya sa dynamic IP range ng isang apartment complex sa Maynila. Ito po yung address, sabay print ng papel mula sa katabing printer. Napatitig si Regina sa address. Ibinigay ito sa kanyang assistant at ipinasuri agad sa legal team. Di nagtagal, natanggap niya ang pangalan ng registered tenant, Eduardo Go. Napakurap si Regina. Edong, hindi direktang konektado sa Innonova. Ngunit kilala niya ang apelyido. Carla, utos niya sa assistant, hanap ka ng record ng empleyado o dating empleyado na may kapatid, pinsan o kamag-anak na may alias na Edong Go. Target natin yan. Makaraan lang ang ilang minuto, nakumpirma ng HR na si Edong ay pamangkin ni Arnold Go, ang dating CTO ng ayoy na sa Firecore. Napakuyom ng kamao si Regina, pati pamilya niya ginagamit para pabagsakin tayo. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, sa kabila ng gusali, papalapit na rin ang dalawang operatiba ng NBI Cybercrime Division na matagal ng kapartner ni Jeric sa mga high-level breach cases. May dala silang court-issued warrant para sa rapid data seizure. Miguel, sabi ng isa sa mga agents, galing ang tit sa logs mo. Salamat. Pero kailangan naming sumabay sa access mo sa tool para ma-record namin ang lahat ng hakbang na ginawa nila. Gagamitin namin itong ebidensya. Tumango si Miguel. Opo, may backup din po ako ng raw logs at hash signatures kung kailangan. Sa bawat saglit na lumilipas, unti-unting lumilinaw ang kabuuang larawan ng pangyayari. Ang breach ay hindi lang simpleng pagnanakaw ng data. Isa itong orchestrated sabotage. Nilagay ang kumpanyang si Regina ang namumuno sa alanganin para bumagsak ang kredibilidad at presyo ng stock. At sa panahong yun, lalapit ang dating CTO, si Arnold, upang iligtas ang kumpanya sa kondisyon na makabawi siya ng kapangyarihan. Pero ngayon, ang narrative ay bumaliktad. Hindi ang gustong senaryo ni Arnold ang umiral, kundi ang katotohanang lumitaw dahil sa isang simpleng detalye na nakita ng isang batang matagal nang hindi pinapansin sa paligid. Dahil sa resulta ng tool ni Miguel, tinulungan ng NBI ang legal team ng Innonova upang palawakin ang ebidensyang makakabig. Isang oras matapos ang pag-deploy ng tool, sinalakay ng mga otoridad ang apartment ni na Edong. Inabutan nila ito at isa pang lalaki, dating developer ng Firecore, na aktibong nagko-code sa mga script na ginagamit para sa pag-access sa mga servers. Bukas pa ang mga terminal. Nakita roon ang exact replica ng mga commands na dumaan sa network ng Innonova. Agad silang inaresto. Kinabukasan, headlines sa mga balita, cyber sabotage sa isang kilalang fintech. 2 suspek arestado, isa ay konektado sa dating CTO. Sa loob ng Innonova HQ, tumayo si Regina sa harap ng buong ops team. Nakasuot siya ng simpleng gray blouse at may bahid ng pagod ngunit determinadong tingin. Sa lahat ng bumubuo ng crisis response na yung linggo, salamat sa tapang at dedikasyon ninyo. Ngunit may isang tao sa atin ang nakakita ng butas na halos hindi napansin ng buong departamento. Isang batang hindi bahagi ng permanent staff, hindi pa graduate sa kolehiyo, pero may mata na tumagos sa liwanag at dilim ng data natin. Humakbang siya palapit kay Miguel. Ramirez, kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na naagapan ang atake. Hindi lang kumpanya ang nailigtas mo, kundi ang tiwala ng daan-daang libong Pilipino na umaasa sa sistemang ito araw-araw. Namula si Miguel,
Napatingin sa ama niyang nasa sulok ng silid, pinipigilan ng luha. Maraming salamat po ma'am, sagot niya. Nagpalakpakan ng buong team. Isa sa mga senior engineers na minsang nagtama ng kilay sa ideya ng batang intern ay lumapit at kinamayan siya. Miguel, kung ganyan ang mga batang lumalabas ngayon, baka may pag-asa pa talaga ang industriya. Sa labas ng opisina, habang papalubog ang araw, lumapit si Mang Alberto sa anak. Tahimik siyang yumakap. Anak, hindi mo alam kung gaano ako ka-proud. Tay, sagot ni Miguel, habang pinipigilan ng luha, hindi ko po to nagawa mag-isa. Kayo po yung unang naniwala. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng nagwawakas na krisis at bagong umuusbong na reputasyon, isang simpleng batang lalaki na dati tagalinis lang ng hallway ng Innonova ang naging sagisag ng pag-asa at patunay na minsan ang mga bayani ay hindi dumarating na may barong o necktie, kundi may sirang laptop, lakas ng loob at puso para sa tama. Tahimik ang gabi sa makabagong data recovery room ng Innonova. Ngunit sa loob ay tila digmaan. Nagsasalimbayan ang mga tunog ng mabilis na pagtatype, beat ng alert systems, at malalim na buntong hininga ng mga engineer na ayaw ipakitang kinakabahan sila. Makalipas ang paunang pagkakadiskubre ni Miguel sa source ng atake, nagdesisyon si Regina Reyes na gumawa ng mas agresibong hakbang, isang bitag na maglalantad sa buong galamay ng kalaban. Honeypot, sabi ni Miguel habang nakaupo sa harap ng isang bagong provisioned na virtual machine. Gagawa tayo ng server na akala nila tunay na production environment, kumpleto sa dummy customer records at test API keys. Pero sa likod nito, lahat ng galaw nila ire-record natin ng real time. Pinanood siya ni na Jeric at Leia na nagsiset up ng kaliwat ka ng container. Isang fasada database para lokohin ang attacker, isang packet sniffer na nakahook sa bawat session, at isang stealthy outbound tracer na magbibigay ng lokasyon ng sinumang sumubok mag-exfiltrate. Para kay Miguel, parang mismong science project na muling nabuhay sa totoong mundo. Para sa kumpanya, ito ang last line of defense. Bro, maingat at tanong ni Leia. Kayanin kaya ng server natin ang volume ng packets na yan? Pag nag-spike, auto-scale tong instance. May limiter para hindi makalipat sa totoong network. Paliwanag ni Miguel habang ina-adjust ang throttling controls. Habang nagpapatuloy ang paghahanda ng bitag, tumunog ang emergency line ng boardroom. Si Regina ang sumagot na a loudspeaker para marinig ng lahat ang tawag. Sa kabilang linya, mapanatag ang tono ni Arnold Go na parabang ang pagbugso ng krisis ay isang ordinaryong business opportunity lang. Regina, malumanay niyang sabi, alam kong gulong-gulo na kayo riyan. Naiintindihan kong na-trace ninyo ang command source pero hindi pa tapos ang laban. I can fix this for a price. Ibalik mo ako bilang CTO, bigyan mo ako ng 30% equity at pwede kong alisin ang problema na parabang hindi nangyari. Tumingin si Regina sa paligid. Sa mga luha ang mata ni Mang Alberto na nanlilimahid pa sa pag-aalala. Sa seryosong mukha ni Miguel na kahit bata ay may matang puno ng tapang. At sa security team na halos hindi na kumukurap. Sa gitna ng katahimikan, mahigpit niyang hinawakan ang handset. Hindi ako makikipag-deal sa taong siya mismong nagtayo ng bomba. Matigas niyang sagot. Kung gusto mong tumulong, gawin mo yun ng walang kondisyon. Kung hindi, hahayaan ka naming lamunin ang sarili mong kalokohan. Bago pa makasagot si Arnold, marahan nang ibinaba ni Regina ang telepono. Humiyaw ang dial tone sa ere. Tila ito na ang formal na pagputol sa tali ng kanilang nakaraan. Ma'am, bulong ni Jeric, sigurado ho ba kayo? Kung pumalpak tayo, baka diretsyong liquidation ang hilingin ng board. Umumiti si Regina, pagod subalit matatag. Minsan, mas mahalaga ang dignidad kaysa sa guarantee. Tutal, may baraha pa tayo. Sa isang mesa na pansamantalang ginawang legal desk, lumapit siya kay Miguel na abala pa rin sa code. Pinasa niya ang isang manipis na papel, kontrata na inihanda agad ng legal. Miguel, sabi ni Regina, nilagyan na kita ng temporary consultancy status. Walang bayad ito para sa iyo ngayon. 0 peso.
Pero kung matapos natin to at maibalik ang sistema, may profit share ka sa susunod na quarterly bonus pool. Tanggapin mo sana, not as utang na loob, pero bilang pagsasang-ayon na pantay-pantay tayo rito. Napatingin si Miguel. Hindi niya iniisip ang pera. Nangingibabaw sa kanya ang pagka-guilt-build ng loob. Ngunit naalala niya ang gastusin sa gamot ng ama, ang tuition na kailangang ipondo muli kapag kolehiyo na siya, at ang pangungot ng mga gabing walang kuryente. Ma'am, mahinaon niyang tugon. Tatanggapin ko po, pero hindi para yumaman. Tatanggapin ko dahil gusto kong matutong gawing tama ang sistema, at dahil dito ko po nakikitang baka may future ang marami pang batang katulad ko. Nagnitian ang mga kasama habang nilagdaan ni Miguel ang dokumento. At parang nag-click ang isang hudyat sa kalangitan. Umilaw ang dashboard ng Honeypot. May unang tumuklaw. Guys, live na! Merong nag-attempt ng privileged login. Sigaw ni Lea. Umikot si Miguel sa swivel chair, pinanood ang pattern. Sunod-sunod ang commands, enumerate tables, dump columns, extract tokens. Ngunit hindi nila alam na peke ang lahat. Tuloy-tuloy ang pagpull nila ng data na puro dummy. At habang ginagawa iyon, dahan-dahang nagta-thread sa tracer ang lokasyon ng kanilang makina. Packet path locked, sabi ni Jeric, na tila di makahinga. Lumalabas na nasa loob pa rin ng Maynila yung console. Mabilis na umusad ang cursor ni Miguel sa command line. Lumalapad ang route nila. Nagbabato ng second stage command galing na sa mismong offshore legacy server. Pero dahil may marker ang honeypot, sinusundan na natin palabas. Sa tabi ni Regina, pinalo ng excitement si Carla. Ma'am, yung ops console natin may geomap. Para ho kayong nanunood ng Waze, literal na sinusundan sa mapa ang packets. Hindi nagtagal at nag-flash ang lokasyon. Barangay Santa Cruz, Maynila, Old Riverside Apartments. Naamulanat si Miguel. Yan yung address ng pinsan ko. Bulong niya. Halos hindi marinig. Ngunit pinilit niyang hindi pangibabawan ng emosyon ang ginagawa. Ops, confirm route, padala na ng coordinates sa NBI. Sinabayan naman ni Jeric ang aksyon. Agent Castillo, affirmative. Confirm breach relay. Magpapadeploy kami ng raid team. Kailangan ng warrant? Nasa iyo na ang signed printout ni Ma'am Regina, plus chain of custody logs. Go! Sa lumang tatlong palapag na gusali, dilaw ang ilaw ng hallway at tuturuan ka ng amoy ng lumang pintura at nabubilok na kahoy. Sa apartment 3B, si Edonggo at si Mateo, isang dating Firecore backend dev, ay nakatutok sa tatlong monitor. Sa screen, makikita ang proseso ng pag-extract nila ng data mula sa production server. Hindi alam na peking database yon. Halimaw ka talaga, Mate, sigaw ni Edong habang sumisipol. Benta to sa dark web. Paso ang pera bago mag-umaga. Ngunit biglang nag-freeze ang terminal. Lumabas ang pop-up, connection lost, session terminated by remote host. Anong kalokohan yan? Tarantang tanong ni Mateo. Sumagot si Edong nang isay sa nerbiyos. May backup route tayo, di ba? Sige, fallback natin sa Singapore node. Ngunit bago pa niya matype ang susunod na command, may malakas na kalampag sa pinto. National Bureau of Investigation. Itigil ang galaw. Buksan niyo ang pinto. Nagkahampasan ang dalawa sa pagpapanik. Pero ilang sandali lang at kinaladkad sila palabas ng mga naka-full gear na operatiba. Habang tinatakpan ng gloves ang mga CPU, sinelyuhan ng forensic team ang buong apartment. Iniangat ang external drives na nagliliwanag pa ang LED. Inabot ng live streaming body cam ng ahente kay Jeric ang totoong nangyayari. Ops HQ, targets secured, systems running, copies of attack scripts intact, sabi ng agent. Sa headquarters, bumagsak ang halo ng tensyon at tuwa. Hinampas ni Lea ang lamesa sa sobrang relief. We did it! Hindi napigilan ni Miguel ang mapahingang malalim. Tumayo siya, humarap kay Regina. Ma'am, tapos na po ba to? Simula pa lang, sagot ni Regina. Pero ang pinakamalaking laban, nalampasan natin. Naglakad sila palabas ng incident room. Sa lobby, nakita ni Miguel si Mang Alberto na nakatitig sa monitor ng balita. Pinipindot-pindot ang ID badge na nakasabit sa uniforme. Lumapit siya at niyakap ang ama. Tay, aniya, safe na po tayo. Maaring wala tayong ganitong kalaking opisina o kumikinang na sahig sa bahay.
Pero may napatunayan tayo na walang maliit na tao sa mundong ito kapag nagtiwala ka sa sarili mo. Unti-unting lumuwag ang dibdib ni Regina habang pinapanood ang mag-ama. Sa isip niya, alam niyang marami pa siyang kahaharaping hamon. Kaso laban kay Arnold, muling pagtibayin ang tiwala ng board at pagbangon mula sa bahid na iniwan ng atake. Ngayong gabi, may bagong kwento ng naisulat. Kwento ng isang batang janitor son na naging sandigan ng higanteng kumpanya. At sa mga lumilipad na bits at bytes ng digital na kalangitan, malinaw ang mensahe. Sa panahon ng krisis, ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa posisyon o titulo, kundi sa dami ng kabutihang handa mong ipaglaban. Kahit harapin mo ang pinakamalalim na anino ng cyberspace. Isang araw matapos ang raid, bumalik sa normal ang operasyon ng Innonova o sa abot ng makakaya ng mga empleyado na magpanggap na normal. Sa loob ng headquarters, patuloy ang forensic analysis ng NBI sa lahat ng nakuhang evidence mula sa apartment nina Edong at Mateo. Ipinatawag si Regina sa isang closed-door session kasama ang legal team, IT security heads at 2 sa mga board members. Sa gitna ng silid, nasa ibabaw ng mesa ang isang thick printed report. Mahigit 300 pahina ng digital logs, IP routes, command lines at email trails. Lahat ito ay isinampa ng legal team upang suportahan ang reklamo laban sa mga nasangkot sa breach. Ngunit sa gitna ng lahat ng data, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, Arnold Go. Regina, panimula ng Chief Counsel, habang tinuturo ang ilang linya sa dokumento. Lahat ng evidence ay naglilink kay Arnold sa hacking scheme. Ang funding ng apartment ay galing sa isang dummy corporation registered under his secondary trust. Yung laptop na ginamit sa command injection, nag-register ng session log sa dating credential niya bilang CTO na never na-disable kahit pa ilang buwan na siyang wala sa kumpanya. Napailing si Regina. So he never really left. Oo, tugon ng abogado. Pero kailangan nating ayusin ito legally. Kung kulang ang ebidensya, maaaring tumagal ang kaso sa korte. Kaya kailangan nating tiyakin na lahat ng iprepresent natin ay hindi lang technical, kundi admissible. May soft copies na po ako ng logs na kinolekta ni Miguel, singit ni Jeric. Digital signatures, hashed copies, pati timestamps. Wala kahit isang byte ang ni-edit. Maganda, sabi ng Chief Counsel. Pero ang pinakakritikal, kailangan ma-validate na si Arnold talaga ang nagbigay ng utos. Kailangan natin ng witness o confession. Tahimik si Regina sa loob ng ilang minuto. Tiningnan niya ang board members na noon ay nakikinig lamang. Alam kong delikado, pero handa akong humarap sa kanya. Makipagkita, bignan kong mapipilit ko siyang umamin. Sabi ni Regina. Nagkatinginan ang lahat. Ma'am, hindi ba delikado yan? Tanong ng isang board member. Pwede kayong balikan o baliktarin. Ngumiti si Regina, malamig ngunit buo ang loob. Wala na akong kinatatakutan. Hindi ako lalapit bilang CEO. Lalapit ako bilang taong niloko niya. Kinontak ni Regina si Arnold. Sa isang restaurant sa Makati, nagtagpo silang muli. Malayo ito sa mundo ng server rooms at firewall, pero parehong ramdam ang tensyon. Magkaharap sila sa isang mesa na may kape sa gitna. Walang media, walang tagasunod, walang security. Anong kailangan mo, Regina? Tanong ni Arnold habang nagpapakawala ng mapagmalaking ngiti. Congratulations ha? Naayos mo ang gulo at nag-enjoy ako sa palabas ng janitor son turned genius. Nice touch! Gusto ko lang ng katotohanan, sagot ni Regina. Sa tagal nating magkasama sa Innonova, dapat na nating tapusin to sa maayos. Katotohanan? Tumawa si Arnold. You think the board will care about your truth? Lahat yan PR lang. Akala mo ba papayag silang ikaw ang maging mukha ng tagumpay ng kumpanyang to habang ako ang totoong nagtayo ng tech backbone? Hindi mo ba naiisip na lahat ng ginawa mong pag-ayos ay para lamang sirain ang kumpanyang ikaw rin ang tumulong buuin? Mariing sagot ni Regina. Regina, hindi mo ako naiintindihan. Lahat ng yan, ginawa ko para ipakitang hindi ka pa handa. Para ikaw rin ang kusang bababa. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Tumahimik si Regina. Mula sa handbag ay inilabas niya ang isang maliit na recorder. Nakapatong sa ibabaw ng mesa. Naka-playback na ang huling sinabi ni Arnold. Napansin ito ng lalaki pero huli na.
Tumayo si Regina, iniwan ang recorder at tahimik na lumakad palayo. Sa labas, nakaabang ang NBI. At sa opisina kinabukasan, idineklara ng legal team ang opisyal na pagsampa ng kasong economic sabotage, attempted extortion at cybercrime laban kay Arnold Go. Samantala, sa tech floor ng Innonova, abala si Miguel sa pagsusuri ng bagong feature ng system na kanyang tinutulungan i-develop. Isang real-time credit line monitoring tool para sa small businesses. Lumapit si Jeric. Alam mo ba, bata? Ikaw na ang bagong legend dito sa Ops team? Biro niya. Sa edad mong yan, napataob mo lahat ng resume namin. Napakamot si Miguel. Wala naman pong ganon. Sinuwerte lang po. Hindi. Talent yon at commitment. Sa totoo lang, pinag-usapan na ng board. Gusto ka nilang bigyan ng part-time job habang nag-aaral ka. Junior Security Architect. Optional, syempre. Pero may allowance, scholarship extension, at insurance for your family. Napatigil si Miguel. Napatingin sa screen. Saka muling tiningnan si Jerry. Pwede po ba yon? Kahit wala pa akong diploma? Tayong bahala sa papeles. Legal at moral ang basihan natin. Isa ka ng bayani sa kumpanyang to. Pag-uwi, inabutan ni Miguel si Mang Alberto sa may pintuan. Nagbibilang ng resepa ng gamot. Wala nang bahid ng pagod sa mukha nito. May ngiti, may konting lakas sa lakad, at may liwanag sa mga mata. Anong balita, anak? Tanong ng ama. Tay, may trabaho na po ako. Totoong trabaho. At kayo, may full benefits na po mula sa Innonova. Yung maintenance meds nyo, covered na. Napatayo si Alberto, niyakap ang anak ng mahigpit. Pangarap ko lang na makapag-aral ka, pero binigay mo sa atin ang higit pa. Dahil kayo rin po yung dahilan kung bakit hindi ako sumuko, sagot ni Miguel. Habang bumabalik sa normal ang mundo ng kumpanya, isang simpleng seremonya ang isinagawa sa conference room. Walang media, walang engranding press release. Si Regina, Jeric at ang Ops team ay nagtipon upang formal na kilalanin si Miguel. Tinanggap niya ang isang plake ng pagkilala for extraordinary initiative and bravery in defending the integrity of the Innonova system. At sa tabi ng plake, isang maliit na envelope, employment offer letter, formal, pangmatagalan. Sa bawat pagpirma, hindi lang ito isang kontrata. Isa itong pasaporte sa bagong yugto ng buhay ng batang minsan ay tagalinis ng hallway. Ngayon ay tagapag-ingat ng pinakasensitibong sistema ng isang multibilyong kumpanya. At sa araw ding iyon, si Mang Alberto ay formal na nag-retire mula sa kanyang trabaho. Hindi dahil pinilit, kundi dahil pinili na rin ang panahon na siya naman ang alagaan. Natanggap niya ang buong retirement pay, medical coverage, at isang liham mula kay Regina mismo. Salamat, Mang Alberto, sa pagpapalaki kay Miguel, isang huwaran ng sipag, talino at dangal. Hindi kailanman akalain ni Alberto na ang pagyuko niya sa harap ng mop at timba ay magtutulak sa anak niyang yumuko lang sa harap ng code at sistema, at sa bandang huli, parehong yumuko ang mundo para kilalanin ang kanilang halaga. Mainit na hamog ang bumalot sa lungsod nang magbukas sa publiko ang SecurePay 2.0, ang pinakabagong bersyon ng mobile platform ng Innonova. Wala nang engranding fireworks display. Sa halip, isang simpleng video launch sa harap ng mga empleyado at piling media partners. Sa screen, makikita ang bagong interface, mas malinaw ang layout, may dark mode, at pinagmamalaki ang Credit Line Guardian, isang module na idinisenyo ni Miguel mismo. Habang tinuturo ng presenter ang feature, nanatili si Miguel sa likod ng tech booth. Suot ang simpleng polo at ID na may bagong titulo, Junior Security Architect. Hindi man siya sanay magsuot ng barong o blazer, ramdam niyang ipinagmamalaki siya ng buong team. Miguel, bulong ni Jeric habang pinapanood ang live comments sa launch stream. Yung module mo, trending sa Twitter. Purong galing Pinoy at from intern to innovator ang hashtag. Napakamot ng ulo si Miguel. Natutuwa po ako, sir. Pero kinakabahan din, baka may bug na lumabas bigla. Tumawa si Jeric. Bug? Relax. Kahit ma-zero day pa yan, nariyan naman tayo at nandyan ka.
Sa gitna ng pagtutulak ng social media hype, mas malaking laban ang nagaganap sa loob ng stock market. Nagdakda ng livestream update ang business networks. Innonova shares jumped 10% in opening minutes on SecurePay 2.0 launch. Ilang buwan na ang nakalilipas mula nang dumaan sa kalbaryo ang kumpanya. Ngayon, tila binabawi nito ang trono. Sa boardroom, pinanood ni Regina ang real-time ticker sa Bloomberg Channel. Katabi niya sina Chairman Villanueva at dalawang independent directors. Regina, bungad ng chairman habang pinipihit ang volume pababa. 25% na ang itinaas ng stock mula nang ma-announce ninyo ang bagong module. 6 na buwan lang. Hindi ganun kabilis magbalik ang kumpiyansa kung walang solid na basehan. Ngumiti si Regina. May pagod pa sa mata ngunit may ningning ng tagumpay. Hindi lang dahil sa akin yan, sir, dinala tayo ng buong security team. At may isang binata rong may dalang sirang laptop at malalaking pangarap. Speaking of, singit ng isang direktor, sabi ng PR team mo, gusto raw ng media ng fresh angle. Yung human story, siguradong ibebenta. Saglit na isip si Regina, naalala niya ang eksenang unang nakita si Miguel, nakayuko sa loob ng elevator, dalang basahan at isang pangarap na mas maipaliwanag pa niya sa sarili. Maya-maya tumayo siya, inabutang kape at humingang malalim. Sabihin niyo sa kanila, wika niya. Ito ang headline, kung saan galing ang talino, hindi hadlang ang tsinelas o mop. Ayan ang lesson natin sa pananakot ng mga hacker. Hindi nila kayang tanggalin ang tapang ng simpleng Pilipino. Lumipas ang ilang linggo, nagsimula ang panibagong rutina ng buhay ni Miguel. Tuwing alas 7 ng umaga, pumapasok siya sa Security Ops Center bilang bahagi ng day shift team. Sa pagitan ng monitoring window at threat intel briefings, dumadalaw siya kay Jeric sa threat hunting desk upang matuto ng deeper packet inspection at behavioral analytics. Pagdating ng alas 5, nagbibihis siya ng simpleng hoodie, kumakain ng pandesal sa kantina, pagkatapos ay sumasakay ng jeep patungong State University. Doon siya pumapasok sa evening classes para sa Bachelor of Science in Computer Engineering. Lahat ng bayarin, sagot ng Innonova Foundation. Kapag may group project, paminsan-minsan ay nagugulat ang mga kaklase niyang mas matanda sa kanya ng 2 taon. Hindi nila inaakalang ang tahimik na batang iyon ang nasa likod ng bagong security tool na pinag-uusapan sa tech forums. Isang gabi, habang naghihintay ng huling klase, humabol si Regina sa campus. Hindi ito CEO mode, nakatsinelas at simple lang ang suot, dala ang jacket at thermal mug ng kape. Ma'am, gulat ni Miguel, halos na patalon. Bakit po kayo nandito? Gusto kitang kamustahin, sagot ni Regina, nakangiti. Balita ko, top ka sa quiz sa network forensics? Natawa si Miguel. Napilitan po, pinapagalitan po kasi kami ni Prof kapag bumabansa. Hindi kita aagawan ng oras, dagdag ni Regina. Pero may munting regalo ang foundation. Iniabot niya ang isang envelope. Scholarship extension for full 4-year load, summer term included, plus stipend para sa research conference travel. Kapag ipapresent mo na yung credit line guardian sa DEFCON Manila, hindi ka na mag-iipon mula sa baon. Hindi makapagsalita si Miguel. Sa halip, tiningnan niya ang gusali kung saan nakalagay ang lumang banner ng Dream Big. Para bang noong 1 taon lang, binabasa ngayon habang umaasang makahanap ng libreng wifi sa campus police station. Salamat po, ma'am, namamaos niyang tugon. Sa kabilang dako, hinihimas ni Mang Alberto ang folder ng band papers habang nakaupo sa harap ng loan officer. Magaan na ang kanyang paghinga, maayos na ang blood pressure at hindi na siya nagtatrabaho. Suot niya ang simpleng polo, kaagapay si Miguel. Sir Alberto, sabi niyang officer, approved na po ang loan ninyo for the townhouse in Quezon City. Salamat daw po sa referral letter ng Innonova at sa company medical coverage ninyo. Napatango si Alberto, hindi makapaniwala. Maraming salamat po. Sa dami pong forms na napirmahan ko sa buhay, ito yata ang pinakamabigat. Nilukot niya ang mata, pilit pinipigil ang luha. Sa wakas, anak, aalis na tayo sa barong-barong. May sariling banyo na tayo. Maliit lang po yun, tay. Sagot ni Miguel,
pero gawa sa matibay na hollow block. Hindi na tayo babaha kapag tagulan. Paglabas nila ng bangko, inabutan sila ng ambon. Banayad lang parang basbas. Tumigil si Alberto para tumingin sa langit. Kita mo yan, anak? Parang kahapon lang, pinupunasan ko yung sahig ng 23rd floor. Ngayon, nagpaplano na tayong bumili ng sariling sahig para sa pamilya. Ngumiti si Miguel. Marami pa po tayong haharapin, Tay, pero kahit anong mangyari, may matitiri ka na po tayo ng Christmas tree nang hindi natatanggal ang kuryente. Lumipas pa ang mga buwan. Sa isang joint press event, inanunsyo ng Philippine Stock Exchange na kabilang ang Innonova sa top-performing tech stocks ng taon. Nagtala ng opisyal na 25% growth sa loob ng kalahating taon. Sa entablado, nakatayo si Regina katabi ng Finance Secretary at mga opisyal ng Chamber of Commerce. Ngunit bago siya binigyan ng kasempatang magsalita, hinila niya si Miguel mula sa audience. Mga kababayan, simula ni Regina, tangan ang mikropono. Marami ang nagtatanong kung paano kami nakabangon mula sa pinakamalaking cyber-atake sa kasaysayan ng pribadong sektor. Ang sagot ko, tandaan ninyo ang kwento ng batang ito. Siya ang nagpapaalala na kung saan galing ang talino, hindi hadlang ang tsinelas o mop. Dito nagsisimula ang bagong pahina ng seguridad sa bansa. Sa bawat batang may tapang at pangarap. Napalakpak ang madla. Nasa gilid, nakatingin si Mang Alberto, nakapadyama at rubber shoes, sapagkat niyaya rin siya bilang guest. Sa balikat niya, nakapatong na ang camera strap. Nais daw niyang kunan ng litrato ang bagong yugto ng buhay ng anak. Habang kumikislap ang mga flash, naramdaman ni Miguel ang bigat at ginhawa ng lahat ng pinagdaanan. Hindi man niya makita agad ang dulo ng mga susunod na pagsubok. Thesis, mga certification, at mga zero-day exploits na muling sisilip. Tiyak niyang may bahay na silang uuwian, may kumpanyang handang maniwala, at may sariling hakbang sa sahig na dati nililinisan lang niya. At sa unang pagkakataon, nang sulyapan niyang muli ang kinang ng LED spotlight, naisip niya, baka hindi na sapat na mangarap lang. Panahon na upang tumulong magsindi ng liwanag sa daan.